ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan maraming bagay ang hindi natin matanggap. Pero pag ayaw natin maapektuhan ay nagpapanggap na lamang tayo na tanggap natin ito. Pero dahil hindi naman totoo ang pagtanggap ay lagi tayong nababalikan ng katotohanan na niloloko lang natin ang ating mga sarili. Ikaw kabarangay, ilang beses kang nagpanggap na ayos lang ang lahat kahit na hindi. Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako po si Roda, 21 years old na sa kasalukuyan. 18 years old lamang po ako noong nangyari ang ikakwento ko. Estudyante pa lamang po ako noon at meron po akong kaibigan, kaklase sa school. Si Elton, na kasing edad ko po siya. Naging mag-best friend kami mula noong mag-high school na kami. Sobrang close namin ni Elton. Kaya ang lahat ng itanong namin sa isa't isa ay napag-uusapan namin. Kapag hindi itinanong ay hindi na lamang namin pinapansin dahil sa respeto namin sa isa't isa. May isang bagay na hindi naman itinatago pero para sa mama ni Elton ay isa itong lihim. Si Ma'am Rosie ang mama ni Elton. 50 years old na siya noong panahong yon. Sinabi kong hindi lihim pero nagbubulag-bulagan ang mama ni Elton tungkol sa kanyang sexualidad. Bading si Elton at alam yon ng buong mundo maliban sa mama niya. Ewan nga po kung bakit ganon ang mama niya. Madalas pa itong napapaaway kapag may kumwekwestiyon sa pagkalalaki ni Elton. Papadudot mas malambot pa sa marshmallow kung kumilos itong si Elton. Pero parang walang ideya ang mama niya, Papadudot. Good morning po, Ma'am Rosie. Itong batang to, wala naman tayo sa eskwelahan, minamam mo pa ako. Tita Rosie na lang pag nandito sa bahay. Sige po. Sandali, palabas na si Elton. Ma, sinitch yan? Ano? Ako to, Elton. Nandito na ako. Tinatanong niya kung sinong dumating. Opo. Hola, mi amiga! Spanish? Ewan ko ba dyan? Kumain lang ng sardinas, nagkaganyan na. Sardinas? Spanish, sardines. Anong nakakatawa? Ay ma, kiber ka na lang, hindi mo din magagets. Ano, handa ka na ba? Mukha pa bang hindi? Wala ka ba nakalimutan? Nasa bagelya na lahat ng gamit. Nasaan? Yaan mo na ma, alam na ni Roda yon. Opo. Alam ko na po. Kayo talaga, may pa-secret code pa kayo ha? Ay, hindi po. Yung salita po kasi ni Elton. Halika na nga, umalis na tayo. Teka, may sasabihin pa ako kay tita. Tita, pinsan kita? Ako ang nagsabi sa kanya na tita ang itawag niya sa akin pag nandito sa bahay. Ay, iba. Bakit naman? Kasi si Lay ang tagal nang nagpupunta dito, hindi ka nagpatawag ng tita. Iba yon. Baka mahawa ka sa kanya. May sakit po si Lay? Bading siya. Nalaman sa kanila. Ma, hindi sakit ang pagiging bading at lalong hindi nakakahawa yun. Buti na nga lang ganon, kaya hindi ka nahawa. Ay, nahihilo na ako sa topic. Anong oras na ba? 8:00 pa lang. Dun muna tayo sa kwarto. Sige, maaga pa naman eh. Sandali, magkwentuhan lang kayo ha? Ma, wala naman court sa loob ng kwarto ko, kaya hindi kami makakapag-basketball. Marunong ka mag-basketball? On second thought, volleyball pala. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala po, kung ano-ano kasing naiisip nyo eh. Nagpapaalala lang naman. Iwan nyo kayang bukas ang pinto. Ay naku ma, hindi na kami pupunta ng kwarto.
Roda, dito na lang tayo magkwentuhan. Okay. Gusto niyo bang magmerienda? Ma, kakatapos lang ng almusal. Hindi pa nga ako nakakapasok sa school. Oo nga pala. Maiwan ko muna kayo. Nako, huwag kang aalis, ma. Bakit? Para nakikita mo kami. Mamaya kung ano-ano na naman ang tanong mo sa akin. Tanong? Hoy, ano ba anak? Nakakahiya kay Roda. Kay Roda pa kayo nahiya. Alam nga niya kung anong kulay ng ngalangal ako. Ha? Paano niya nalaman? Ma, figure of speech yun. Ibig sabihin, wala kaming sikreto sa isa't isa. Opo. Mabuti kung ganon. Sana wala din kayong sinisikreto sa akin. Naku ma, wala. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala eh. Grabe ka naman anak. Naniniwala naman ako. Okay, sabi nyo eh. Ayan, pwede na tayong umalis. Sakto nasa school tayo bago mag-alas 10. Tara na, Sesh! Papadudot kapag naglalakad kami sa kalye, mas maharot pa si Elton kumilos kesa sa akin. Madalas ang mga nakakasalubong namin ay kung ano-anong sinasabi kay Elton. Na kesyo masyado raw malandi, kalalaking tao at kung ano-ano pa. Deadma lang si Elton at minsan ay tinatawanan niya pa. Pero may isang pangasar ang mga tambay na lalaki sa kalye na kinakainis ni Elton. At yon ay kapag sinasabihan siya na huwag silang bobosohan. Nababastusan si Elton sa biro na yon. Kaya naman sinusugod niya ang mga ito at sinasabing isusumbong sila sa mama niya. Natatahimik naman ang mga tambay kasi kilala nila si Ma'am Rosie na nanunugod talaga basta inagrabyado si Elton. Ako naman ay palagi kong sinasabihan si Elton na umayos ng kilos para hindi siya tinutukso at ginagawang katatawanan ng mga tambay. Kaso ay siya na mismo ang nagsabi na pinipilit niya. Kaso hindi niya alam na bumabalik na naman pala ang kilos niya. Kaya nga po lalo akong nagtataka kasi maski sa bahay ay nakakalimot si Elton pero parang hindi nakikita ni Ma'am Rosie ang kilos niya, Papa Dudut. Ano yung dala mo? As usual, yung niluto ni Mama, inabot sa akin bago siya pumunta sa klase niya. Swerte mo naman. Naku, ano bang swerte? Buti ka pa pinaglulutuan. Ako hindi ko naranasan na paglutuan ng kahit merienda. Ay, drama na ba ito? Nakakainis ka. Kasi naman, parang ang lalim ng hugot mo. Uy, klaruhin ko lang hindi ako nagagalit sa mga magulang ko na hindi ako pinaglulutuan. Busy kasi sila kaya naiintindihan ko yun. Oh, anong dahilan ng hugot mo? Naiinggit lang ako sa'yo kasi napapaglutuan ka. Hindi naman kasi busy si Mama. Hoy, mahirap maging teacher Yun nga, kaya masasabi kong hindi busy si Mama kasi halos magkasama din kami buong maghapon. Mauuna lang akong papasok tapos bago mag-alas 12, papasok na din siya para magturo. Pero syempre, bit-bit ang niluto niyang tanghalian para sa akin. Kaya nga. Ay, teka. Ano ba yung niluto niya? Konti lang. May tosino, longganisa, tapa, itlog na prito at itlog na nilaga, tinolang manok, adobong sitaw at ginisang pechay. Konti. Oo, hindi na daw niya niluto yung isda sa kahipon. Kaya konti. Pero syempre, niluto ni Mama to hindi lang para sa akin. Kasi hati daw tayo dito. Nakakaya naman. At yuserang frog ka rin. Araw-araw naman kasama ka sa luto ni Mama. Maang-maangan ka pa. Ugali mo talaga. Arte mo kasi. Kumain na kaya tayo? Sandali, ilalatag ko yung kumot. Picnic? Medj! Date? Yuck! Ay, wow. Lugi ka pa. Kaloka ka, bunganga mo nga. May tanong ako. Ayoko na sanang tanungin pero gusto ko na malaman ang sagot. At hindi na ako makakapaghintay. Ano ba yan? Bakit parang hindi nahahalata ng mama mo na Becky ka? Naku, ewan kay Mama. Sa totoo lang, pagkaharap ko siya, gusto kong kumilos na straight. Kaso naman, natitisod ako kaya bumabalik. Pero parang same lang ang nakikita ni Mama. Kasi hodang kumilos ako ng diretso o kumilos ng normal ko. Bakit kaya? Wit ko knows. Kaya kay Berberdus na lang.
hindi mo nalang sabihin sa kanya ng diretsong totoo? Naku, ayoko. Bakit? Natatakot ako. Bakit? May sakit ba ang mama mo? Ha? Wala. Hindi ko alam. Bakit ka natatakot? Baka magalit siya pag nalaman niya. Sa lambot ng kembot mo halos makasagi na ng katabi ang bewang mo. Hindi niya pa nalalaman. Baka hindi pa siya nasasagi. Sige, daanin mo sa biro. Seryoso tong usapan eh. Serious naman ako. Ayoko sa akin manggaling. Gusto ko sa kanya, yung siya ang magtanong sa akin. Pag nangyari yun, hindi na ako mag-aatubili. Didiretsuhin ko na siya na isa akong lakambini. Ba't hindi mo pa siya diretsuhin? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi. Hindi? Hindi nga. Bakit? Ma'am, hindi ko naman itinatago. Bakit ako mahihirapan? Mas maliwanag pa sa Starlight Starbright ang kinang ng pagkatao ko. Pero aminin mo, pagkaharap mo si Ma'am Rosie, nagpipilit kang umarte ng straight. May point ka. Bakit? Ewan nga. Bakit di mo ma-explain? May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Arte mo? Hindi ako maarte. Gutom na ako. Kaya please, shut up na at kumain na tayo. Bahala ka nga. Papa Dudut, maski si Elton ay hindi din alam kung bakit ganon ang sitwasyon nilang mag-ina. Pero kung okay naman silang dalawa, sino po ba ako para questionin pa ang mga nangyayari? Pero sa tinagal-tagal namin na naglalakad sa kalye at inaasar si Elton ng mga tambay, kung kailan pa naman na hindi ako kasama ni Elton ay doon pa siya napaaway. Binara niya ang mga tambay na nang-aasar sa kanya, kaya ayon nagalit ang mga walang magawa. Hindi naman nagpatalo si Elton at lumaban din. Matapang din pala ang kaibigan ko. May nakapagsabi sa akin na kasalukuyang nakikipag-away si Elton kaya tumakbo ako sa lugar at hindi nag-atubiling makipagbuntalan din. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga tanod. Hinatid kami ng mga tanod sa bahay nila Elton at hindi po para protektahan kami kundi para daw makausap si Ma'am Rosie. Pagdating sa bahay nila Elton ay ang mga tanod munang humarap kay Ma'am Rosie. At agad na sinabi ng mga ito ang mga nangyari na nakipag-away kami. Pero nagulat ang mga tanod nang natuwa si Ma'am Rosie. Masaya siya kasi nakipagsuntukan daw ang kanyang uniko iho. Saka pa lang kami tinawag ng mga tanod. Pero nang makita ni Ma'am Rosie na may mga pasa kami, lalo na si Elton ay saka sumabog ito sa sobrang galit niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang ikatlong digmaan ang galit ni Ma'am Rosie nang makitang maraming pasa si Elton. Nakita niyang nadihado pala ang anak niya kaya ganoon na lamang ang galit niya. Parang kasalanan ng mga tanod ang nangyari kasi pati sila ay inaway at sinasabing ilabas daw nila ang mga nanakit kay Elton. Alam ko kung paano mapapayapa si Ma'am Rosie kaya sumingit ako at sinabi kong sino ang mga nakaaway namin. Lalong nag-alboroto si Ma'am Rosie nang malaman niya kung sino ang mga umagrabyado sa anak niya at gusto nang sumugod agad-agad. Pero yung follow-up ko ang matindi, Papa Dudut, dahil yon ang nagpakalma sa kanya. Bigla kong sinabi na napakaraming nasuntok ni Elton. Yung isa ay gumulong pa sa lakas ng pagkakasapak ng anak niya. Kaya agad-agad din na kumalma si Ma'am Rosie. Natakot na din ang mga tanod sa maladragong galit ni Ma'am kaya nagpaalam na ang mga ito. At nang sabihin kami na kung may reklamo ay sa barangay na lamang magpunta. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Ma'am Rosie na wala ng reklamo. Sinabihan na lamang ang mga tanod na pagsabihan ng mga nakaaway namin na tigilan na si Elton dahil sa susunod ay hindi na sila sasantuhin ni Ma'am. Nagkatinginan na lamang kami ni Elton sa sinabi ni Ma'am Rosie. Pag-alis ng mga tanod ay proud na proud si Ma'am Rosie sa nangyari kasi first time daw na nakipagsuntukan si Elton. Papa Dudut, ganun po, kabulag sa totoong nangyayari ang mama ni Elton ng mga panahong yon. Congratulations, nak! Graduation? Parang ganon, anak. Unang pakikipagsuntukan mo to. Maghahanda po ba tayo?
Good idea. Roda, wag kang aalis ha. May celebration tayo. Ha? Po? Opo. Ma, Yes, anak? May request kang handa? ma, baka pwedeng unahin gamutin mga pasa namin bago kayo maghanda. Ay, oo nga. Ay, sandali ah. In fairness sa mama mo Bakit ka kasi nagsinungaling? Halata namang tayo yung nagulpi. Ikaw kasi. Bakit ako? Anong bakit ako? Bakit ka kasi nakipag-away? Mams, kilala mo yung mga tambay na yun. Alam mo kung gaano sila kabuli. Eh di nakita nila ang hinahanap nila. Hindi ba ikaw ang nakakita ng hinahanap mo? Nakasuntok naman ako. We, Totoo naman wala akong nakita. Paano mo makikita may kaaway ka rin? Kahit na, mapapansin ko yun, wala naman. Basta, nakasuntok ako. Kung sabihin ko sa mama mo na ang ginawa mo, hampas, kalmot, sampal, kurot at sabunot. Ide-deny ko yan. May CCTV dun sa lugar. Nakakaloka ka? Kakampi ba kita o kalaban? Kasi naman, chance mo nang umamin Ayoko. Akala ko humahanap ka lang ng pagkakataon. Ngayon na yun. Ayoko masira ang saya ni mama. Pero masaya siya sa maling paraan. Padip ka na naman dyan eh. Bahala ka. Sinasabi ko sa'yo, ito na yung chance. Pressure? Sinasabi ko lang. Nakakainis ka naman eh. Kaibigan mo ko. Kontrabida ka. Di ikaw ng bida. Che? Sabihin mo na kasi. Ano yung sasabihin? Ay, ano ba yung boses mo, Roda? Ang sakit sa tenga. Oo nga. Si El, Oh, kita mo ma? Siya yun. Alam ko naman. Teka, kinurot mo ba si Roda? Po? Hindi po. Kinikiliti ko lang po. Ganyan kami lagi eh. Di ba? ha? Opo, ganito po kami, nagkikilitian. Ay, ingat-ingat sa kilitian ha? Baka kung saan mauwi yan. Saan po mauuwi? Batang to, oo. Ma, sa kwarto lang kami. May sasabihin ka, di ba? Ano yon, nak? Wala po. Meron. Ano nga yon? Sabihin mo na. Sabihin mo na daw. Manda ka sa akin mamaya. Ano yon? Ma, yung totoo, hindi ko naman nagulpi yung mga kalaban ko. Ako po ang nagulpi nila kasi 3 po sila. 3? Opo. Ang galing talaga ng anak ko! Papa Dudut, walang nangyari, hindi pa din po nasabi ni Elton ng pagtatapat niya. Sa totoo lang naman po, parang si Ma'am Rosie mismo ang umiiwas na pag-usapan ng tungkol sa totoong si Elton. Inaway ko si Elton noong una kasi ayaw pang magsalita, pero paano naman po siya makakapagsalita kung masayang-masaya ang mama niya? Kaya naiintindihan ko din po si Elton, Papa Dudut. Lalo naging proud si Ma'am Rosie kay Elton, kaya mas lalo itong naging bulag sa katotohanan. Siguro po ay gano'n na lamang talaga. Kaya sino po ba ako para sirain ang kaligayahan niya na nararamdaman? Concerned lang naman po talaga ako kay Elton. Gusto ko pong maging malaya na siya at mangyayari yon kapag naamin na niya sa mama niya kung ano talaga siya. Pero kung hindi pa din naman po handa si Elton ay hindi ko din naman siya pipilitin. Papa Dudut, tungkol naman sa mga nakakaaway namin noon, napagsabihan na sila ng barangay. Kaya naman kapag nadadaanan kami ay nananahimik lamang sila at halos hindi na makatingin. May hiya din palang mga walang hiya. Sila naman talaga ang nagsisimula. Kaya pag nagdadaan kami doon, si Elton ang kilay ay halos umabot na sa anit. Tinanggap ko na lang na hindi pa handa si Elton na kausapin ang mama niya. Hindi niya pa kayang sabihin ang dapat niyang sabihin at hindi niya naamin ang dapat na aminin. Pero ako po pala ang magugulat dahil isang araw ay simpleng sinabihan ako ni Ma'am Rosie na kakausapin niya ako, Papa Dudut. Good morning po, Tita Rosie. Si Elton po. Nasa kwarto. Pero mamaya na natin tawagin. Bakit po? May sasabihin kasi ko sa'yo. Po? Ano po yun? Ma, si Roda na ba yan? Ha? Oo, nak. Ay sige, Roda. Mamaya na tayo mag-usap. Sige po. Mams, mamaya na tayo pumasok ng kwarto.
Kamusta? Inaaway pa din ba kayo ng mga tambay sa kanto? Subukan nila. Ay, Bakit ma? ang tapang ng anak ko! Ay, matapang po talaga yan. Di ba, Elton? Oo naman. Hindi po natatakot yan. Di ba, Elton? Oo naman. Kaya kung may gustong sabihin sa inyo yan, sasabihin niya agad. Di ba, Elton? Oo. Yan ang lalaki. Matapang. Naman. Di ba, Elton? Tumigil ka ng bruwa ka. Ano yon? Wala po. Ay nako, alam ko na yung mga bulungan na yan. Tinanong ko lang po si Roda kung anong juice ang gusto niya. Ay oo, ipagtimpla mo siya ng juice. Ay, salamat po. Okay ba sa yung lason juice? Ano? Lychee juice? Ah, nagulat ako. Ang dinig ko lason. Sandali lang, magtitimpla ako. Sige anak. Samahan ko po kaya si Elton. Kaya na niya yun. Dito ka na lang. Sige po. May itatanong ako. Ano po yun? Bago yung talagang tanong ko, itatanong ko muna kung ano yung binulong sa'yo ni Elton. Binulong po? Oo, yung kunyari tinatanong ka niya kung anong juice ang gusto mo. Yun nga po. Tungkol sa juice. Eto naman, masyadong loyal kay Elton. O sige na nga, wag mo nang sagutin. Yun po talaga. O sige, eto nang tanong ko. Pag nasa kwarto kayo, anong ginagawa nyo? Wala po. Ang tagal nyo, wala kayong ginagawa? Wala po talaga. Ay, sige, wag mo na din sagutin. Baka sinabihan ka ni Elton na wag sabihin eh. Ganito na lang. Basta gumamit kayo ng proteksyon, ha? Proteksyon? Oo. Mahirap na. Napakabata nyo pa para magkaroon ng anak. Ay, bakit po kami magkakaanak? Ay, batang to. Itigil mo na nga yan. Alam ko na ang mga galawan ng kabataan ngayon, kaya wala kayong may tatago. Pero, Shh! Huwag mo nang sabihin kay Elton na alam ko na, ha? pero… Naiintindihan ko na. Na kay Elton ang loyalty mo. Masaya ako kasi ganun mo kamahal ang anak ko. Ma'am… Tita! Tita, Shh! Huwag kang maingay, baka magduda na napag-usapan natin yung mga ginagawa nyo. wala naman po akong sinabi. Action speaks louder than words. Pero… Oh, nandyan na siya. Normal na tayo. Papadudot para akong natrap. Tapos ay wala na akong kawala noong kausapin ako ni Ma'am Rosie ng oras na yon. Naghihinala siya pero parang sigurado na siya. Pinayuhan niya ako pero parang payag naman siya na mangyari ang iniisip niya. Noong makapagsolo kami ni Elton ay sinabi kong may sasabihin ako sa kanya. Sabi niya sa kwarto daw niya kami mag-usap. Muntik akong tumanggi ng pasigaw. Parang ayaw ko na po kasing pumasok sa kwarto ni Elton dahil sa iniisip ni Ma'am Rosie. Kaya sinabi ko kay Elton na sa labas kami mag-usap. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng sinabi ng mama niya at inihintay ko ang reaksyon niya pero wala. Natulala siya. Kung di ko pa tinapik ay hindi matatauhan. Sinabi mo naman Papadudot na hayaan na lang daw ang ilusyon ng mama niya. Wala naman daw talagang nangyayari dahil wala daw talagang mangyayari. Kasi nga ay hindi daw kami talo. Pero hindi yun ang punto, kundi ang hinala ng mama niya. Sinabi ko na muntik ko nang aminin ang ginagawa namin. Saka siya lalong nagising sa mga sinabi ko. Sinabi niya sa akin na huwag sasabihin sa mama niya ang ginagawa namin sa loob ng kwarto niya kapag dalawa lamang kami. Bago kami mapag-isipan ng mga kabarangay ay sasabihin ko na ang ginagawa namin. Nagsusukat lang po kami ng mga bestida at naglalagay ng makeup. Yun lang naman po ang ginagawa namin at wala nang iba pa. Kinausap din po noon si Elton para hinga ng tulong dahil isang lalaki ang nangungulit sa akin ng mga panahong yon Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot may makulit na lalaki ang nanliligaw sa akin. Hindi pa siya kilala ni Elton kasi bagong salta lamang ang lalaki sa lugar namin. Hindi naman siya bastos pero sobrang kulit niya. Kahit na noong una pa lamang siyang pumuporma ay binasted ko na. Pero hindi pa din siya tumitigil. Ang tanging payo lang sa akin ni Elton ay huwag lang pansinin po ito.
Sinubukan ko na pong gawin yon, pero sa kulit ng lalaki kahit na hindi ko pansinin ay lalong nagpapapansin. Isang beses, naglalakad kami pa uwi ni Elton ay nakasalubong namin ang lalaking yon. Siya si Mike, 20 years old. May itsura naman pero hindi ko talaga siya gusto. Kinukulit niya ako noon kaya bigla kong hinila si Elton at ipinakilala na manliligaw ko at malapit ko nang sagutin. Papa Dudut, muntik kong mahalikan ang kaibigan ko kasi biglang nag-ibang anyo. Ang baba ng boses niya na sinasabing magiging boyfriend ko daw siya. Sa kanya tinanong kung sino daw ba ang lalaking yon. Papa Dudut, hindi pa din nasindak si Mike. Ang tanging sinabi niya ay hindi ko pa naman daw pala boyfriend si Elton. Kaya pwede pa siyang manligaw. Sa sobrang inis ko ay hinila ko si Elton at umalis kaming dalawa, Papa Dudut. Nakita mo na kung gaano nakakainis yung pagmumukha ng lalaking yun? Ha? Sesh, bulag ka ba? Anong nakakainis? Mukhang anghel nga siya. Oh, paano mo nasabing mukhang anghel? Nakakita ka na ba ng anghel? Ay, piloso pa. Pauso ka kasi. Paano nagmukhang anghel yun? Mukhang mabait naman. Narinig mo ba magsalita? Naman. Pakahambog! Sobra ka, hindi naman. Straightforward lang. Sandali nga, abogado ka ba niya? Sinasabi ko lang ang nakita ko. Pwes bulag ka. Maaari nga, pero bulag lang ako sa mga bagay na ayaw kong masamain. Anong inaarte mo? Moment ko to. Akong humihingi ng tulong sa'yo. Sayang chance ko na magdrama. Gusto mo drama? Ako malapit na mag-action, magugulpi na kita. Susumbong kita kay mama. Sumbongera. Natural. Oh, back to you na. Salamat naman. Welcome. Oh, ano ne? Yun nga, kailangan mo kong tulungan. Anong tulong? OMG! Ipapagulpi mo sa akin si Mike? Gaga, anong gulpe? Sa bunot kurot sampa lang naman ang alam mo. Oh, ano nga? OA ka kasi. Magpapatulong ako sa'yo na magpanggap ka na boyfriend kita. Yak! Sasampalin kita dyan eh. Yaki naman talaga yung idea mo. Alam ko, pero wala na akong choice. Anong wala? Ang daming choice. Yung kaklase nating si Luther. O kaya yung kapitbahay niyong si Ram. O di kaya yung nagbabantay ng tindahan nila Akong. Si Jim? Mismo. Ayoko dun. Natatakot ako, masyadong maraming buhok. Ayoko kay Ram, ang laki ng binte tapos walang puwet. At ayoko kay Luther, Inglesero tapos may accent pa. Hirap intindihin. Pintasera ka ba, te? Sinasabi ko lang ang totoo. Tumigil ka na nga sa kakareto-reto mo. Ayoko sa kanila. Ikaw ang gusto kong magpanggap. Bakit ako? Para hindi na ako mahihiya. Mas kampante ako na ikaw ang kunyaring boyfriend ko kasi kilala na natin ang isa't isa. Nakakaloka ka? Huwag ka nang umarte. Pag-iisipan ko. Ang arte mo naman eh. Galit? Sino ba naman ang hindi magagalit ang arte mo? Pag-iisipan ko nga. Bakit pag-iisipan mo pa? Aba, mabigat na desisyon yan. Magpapanggap ka lang, luka-luka. Hindi ko sinabing lusubin mo ang Mars. Kahit na. Sige, ganyanan tayo ah. Pag ikaw ang humihingi ng pabor ah. Sumbata na ba ito? Pinapaalala ko lang sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo kay Mike? Gwapo naman. As in gwapo. Kahit na siya pang Diyos ng mga gwapo, ayaw pa din. Mabuti naman yung ayaw mo sa kanya. O edi natauhan ka din. Yes, pabor nga na ayaw mo sa kanya. Very good. Kasi gusto ko siya. Ewan sa'yo, edi sa'yo na. Kaso kung magpapanggap ako na boyfriend mo, matuturn off siya sa akin. Paano magiging kami? Ganun ba? Alam ko kung paano. Alika rito. Paano? Papa Dudut, sobrang inis ko kay Elton dahil nakurot ko siya ng ubod ng nipis sa tagiliran. Kaya ayon, napatili sa sakit ang bruha. Naglabas sa mga kapitbahay nila Elton, pati na rin si Ma'am Rosie. Lahat ay nakatingin kay Elton kaya ang bruha kong kaibigan ay gumanti. Kinurot din ako ng simple at napasigaw ako pero hindi gaya ng tili ni Elton. Saka sinabi ni Elton na ako daw yung tumili nung una at hindi siya.
Napaka-defensive ng pagkakasabi ni Elton. Nagtawanan ng mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay kaya ay nagtawanan ay pinagtawanan si Elton dahil alam nilang siya ang tumili. Pero si Ma'am Rosie ay tumatawa sa ibang kadahilanan. Natutuwa daw siya na naglalambingan kaming dalawa, Papa Dudut. Kaya mga kapitbahay ay pigil na natatawa sa ibang pagkakaintindi ni Ma'am Rosie. Gaya ng dati ay obvious na naman ang kilos ni Elton. Pero hindi yun nakikita ni Ma'am Rosie. Kaya nagpaalam na ako at bago umalis ay ibinulong ko kay Elton ang plano at saka ako umalis. Noong hapon pala na yon ay nakasalubong uli ni Elton ang makulit na si Mike. Kinumpronta niya si Elton, hindi naman para makipag-away kundi para klaruhin kung ano nga ba ang relasyon namin ni Elton. Ang bruha kong kaibigan umamin na wala kaming relasyon bukod sa magkaibigan kaya natuwa itong si Mike. Pero kung ano-anong kasiraan ang sinabi ni Elton tungkol sa akin na kina-turn off naman ni Mike. Saka sinabi ni Elton na maghanap na lang si Mike ng tunay na magmamahal sa kanya na nasa paligid lang. Sinunod ni Mike ang payo ni Elton at naghanap na lamang ito ng iba at nilayuan na ako. Pero ang ibang hinahanap ay hindi si Elton. Kaya ayon ang sama ng loob niya. Kaya niyaya ako na mag-inom daw kami. First time niya na magaya kaya sumama na ako, Papa Dudut. Tita Rosie, si Elton po. Roda, tuloy ka! Elton, nandito na si Roda. Tagalog movies? May ginawa pa ako. Sandali, anong Tagalog movies? Tagalog movies, ang tagal. Bakit daw po ngayon lang ako? Ah, yun ba yun? Kayo talagang mga kabataan. Ma, papasok muna kami sa kwarto ha. Sige, pero magkwentuhan lang kayo ha? Ma, pa-Juliet. Ano? Paulit-ulit daw po. Ah, okay. Tumayo ka na dyan, Roda. Tara na. Ay, Sige na, pasok na kayo. Lika na. Dala mo ba? tumunog nga di ba? Buti hindi nag-usyoso si Mama kung ano yung boteng tumunog sa bag mo. Bakit kasi 2 bote ng alak ang pinabili mo? Mahirap na, baka kulangin ng isa. Lalabas pa tayo. Ay, professional drinker. Hindi natin masasabi. Mamaya ikaw pa ang mas malakas uminom. Bakit ba kasi kailangan may alak ngayon? Anong okasyon? Walang okasyon. Magluluksa tayo. Ha? Saan? Nak, Ma? hinay lang ha. Ha? Saan po? Ay nako nak, wag ka nang magmaang-maangan. Alam kong magiinuman kay ni Roda. Bakit alam ni Mama? Sinabi mo? Luka-luka ka ba? Bakit ko sasabihin? Anak, Po? bakit kayo tumahimik? Alam kong iinom kayo dahil dinig na dinig kong tumunog nung nag-umpugan yung mga bote ng alak sa bag ni Roda. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Basta yung sinasabi ko ha? Iinom kayo baka makalimot kayo sa mga sarili nyo. Yuck! Sige na, tuloy nyo na yan. Iba din si Ma'am Rosie. Alam agad niya na alak yung tumunog sa bag ko. Minsan naiisip ko, mangkukulam si Mama. Luka-luka. Tara na, simulan na natin to. Para sa pusong sawi. Sandali nga, ano sabi mo? Pusong sawi? Oo, Paki-explain. tagay muna. So? Inamin ko kay Mike na wala tayong relasyon. Ano?
Sandali, bago ka mag-violent reaction, pakinggan mo muna ako. Inamin ko na wala tayong relasyon pero siniraan din kita kaya na-turn off siya. Siniraan mo ko? Kung sa bagay, okay na din basta mawala lang siya sa landas ko. Sinabi ko na maghanap siya ng iba. Teka sandali, 2 shot pa lang lasing agad. Nakakainis ka naman eh. Bakit ka kasi umiiyak? Akala ko kasi pag siniraan kita, sa akin siya magkakagusto. Pero hindi. Hayaan mo na. Hindi! Mahal ko siya! Anak, umiiyak ka ba? Ma, may pinapractice lang kami. Mamaya na tayo mag-usap. Okay. Sige. Ikaw naman kasi makaangal-ngal ka, parang 10 years na kayo ni Mike. Hayaan mo na, marami pang kamahal-mahal dyan. Hintayin mo yung para sa'yo. Mas okay pa nga kung naging kayo eh. At least lagi ko pa rin siyang makikita. Kaloka ka! Teka nga, bakit ba ayaw mo sa kanya? Wala ka naman boyfriend. Saka ang tagal na nating magkaibigan. Hindi pa kita nakikita magka-boyfriend. Ganun talaga. May dahilan ng lahat. Gulong-gulo si Elton sa sinabi ko. Yung lasing-lasingan niya ay biglang nawala at parang reporter na nagtanong ng nagtanong. Sinabi ko na may nagugustuhan na ako. Tinanong niya kung sino ang maswerteng lalaki at sinagot ko siya na ang maswerteng lalaki ay isang babae. Opo, Papa Dudut. Lesbian po ako since birth kaya medyo iba naman din talaga ang kilos ko. Kaya nung nabigla si Elton na kung bakit hindi ko sinasabi ay ibinalik ko lahat ng sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya ng parehong tanong dati. Sinabi ko na obvious naman sa kilos ko na boyish ako. Ewan kung bakit parang nagbubulag-bulagan itong si Elton. Saka sinabi ko din na kaya hindi ko sinasabi sa kanya ay gusto ko siya ang magtanong sa akin. Gaya din nung sinabi niya na hinihintay niya lang na ang mama niya ang magtanong tungkol sa totoong kasarian niya. Hindi naman ako nagtatago kung ano o nagsisinungaling sa kaibigan ko. Gusto ko lang na magtanong siya. Nabigla man si Elton ay tinanggap niya din ang buong buo kung sino ako gaya ng pagtanggap ko sa kung sino siya. Sa ngayon, Papa Dudut ay naging kami na ng sinasabi kong babae. Masaya kami sa piling ng isa't isa. Si Elton naman ay wala pa ding nakakarelasyon. Kaya naisip niya na baka dahil ayaw pa niyang magsabi ng totoo sa mama niya, kaya hindi siya nagkakaroon ng boyfriend. Kaya naglakas loob siya na kausapin na ang mama niya at umami na sa wakas. Kahit natatakot ay nasabi niya ng diretsyo ang lahat. Nagpasalamat naman ang mama niya dahil sa wakas ay nagsabi na ito sa kanya ng katotohanan. Matagal na pala talagang alam ng mama niya na Becky siya pero gusto niyang ang anak niyang magsabi sa kanya dahil ayaw ng mama niya na siya ang magpa-out kay Elton. Isang tinik pala sa kanilang mag-ina ang pagtatago ni Elton sa kung ano talaga siya kahit na alam naman nilang dalawa ang katotohanan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Malaking tulong po ang Barangay Love Story sa aming mga tagapakinig na mabigyan ng boses at kulay ang mga pinagdadaanan namin sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1, ang undisputed #1 radio station sa buong Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Roda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.